of the nation. Dinig ang matinding iyakan at sigawan sa Barangay Bunaw, Tupi, South Cotabato habang sinasagip ang isang lalaking natabunan ng landslide. Ayon sa MDRMO, natutulog ang lalaking tauhan ng peryahan sa isa na lang kubo nang gumuho ang lupa. Sinubukan siyang hukayin sa tulong ng backhoe. Isinugod siya sa ospital pero namatay kalaunan. Posible umanong lumambot ang lupa sa gilid ng bundok dahil sa mga pag-ulan. Isa sa dalawang nawawala sa sunog sa Caloocan City ang natagpuang patay na. Tinatayang 70 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na naapula mag-aalas 10 ng gabi. May report si Von Aquino. Tulong-tulong ang mga residente sa pagbubuhat ng mga timba ng tubig para maapula ang sunog sa Barangay 81, Caloocan City na nagsimula mag-aalas 5 ng hapon. Dahil sa sunog, pansamantalang isinara itong bahagi ng MacArthur Highway papuntang Valenzuela City. Pero para makadaan pa rin po yung mga motorista, gumawa na lamang po ng zipper lane dito. Ang mag-asawang Cruz na sunugan ng bahay, kasama ang pera na ilang taong pinaghirapang ipunin. Dali-dali po kaming umuwi rito sa bahay. Ngayon po, ang nabutan ng asawa ko, nandito na po yung apoy sa may iskinita. Doon po sa sa loob ng kwarto, marami na pong usok. Tapos yung mga tao po siguro lumabas na. Tapos ako na lang doon mag-isa sa loob. Tapos ang lakas po ng ulan. Tapos nung sobrang usok na po, lumabas na po ako. Akala ko may nag-aaway. Pagbaba ko, around 4 o'clock, nakita ko na agad yung may apoy. So ayun, nag-start na akong magtatawag ng kumbero. Sa gitna ng pag-apula sa sunog, dalawang napaulat na nawawala, isang lalaki at isang babae. Itong pamilya na ngayon nandito sa barangay, anak niya kanina pa hinahanap. Hindi pinapakita, babae na 16 years old. 4 naman ang nasugatan, kabilang ng isang fire volunteer na nakuryente. Ayon sa mga bombero, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa mga bahay sa light material. Wala naman daw silang naging problema sa kalsada at supply ng tubig, pero challenge sa amin yung mga makukulit na tao. Ongoing pa po operation, pasok sila ng pasok sa loob. inaalam pa ang pinagmula ng apoy na tumupok sa tinatayang 50 bahay. Nasa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa pagtaya ng BFP, 70 pamilya ang nasunugan. Under investigation pa po, pero as per mga witnesses natin, electrical. Yun po ang sabi, may mga illegal connection po ng wire, ng kuryente. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasagip ang 2 biktima ng initiation rites ng isang gang sa Noveleta, Cavite. 10 kabilang ang 4 na menor de edad ang inaresto sa hazing na binansagang 32nd Massacre. Ang navideohang hazing sa report ni Ian Cruz. Habang nasa gitna at nakayuko ang animoy target, pinoposisyon naman ang ilan pang lalaki sa palibot niya hanggang sa sunod-sunod na siyang sinuntok at tinadyakan. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng initiation rites ng mga bagong recruit sa isang gang sa Noveleta, Cavite. At ang tawag nila sa matinding pananakit, 30 Seconds Massacre. 30 seconds yun na susuntokin siya sa iba't ibang parte ng katawan. Bare hands ang ginamit. Kasunod ng sumbong ng 2 pang biktima, naaresto ang 10 sangkot sa hazing. 4 sa kanila, minor de edad na hawak na ng DSWD. Iba rito, dumayo pa kami from Cavite City, Tansa, and tinanong natin kung anong meron. Ang sabi nila, meron lang silang gathering or meeting. At the same time, meron silang dinadalang binyag. Pero based on our initial investigation, nagkaroon sila ng, kumbaga, parang initiation rites. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 6 na dumaan din umano sa kaparehong initiation rights. Giit nila, hindi sila sangkot sa illegal na aktibidad o krimen. Anong purpose ng samahan nyo? Community service. Nagsiservisyo kayo sa... Pero kayo, wala kayong mga outstanding na kaso. Nangipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga barangay officials at eskwelahan kung saan karaniwan umanong nagkakaroon ng recruitment sa mga kabataan. Patuloy namang nagpapagaling ang 2 biktima na dumulog sa pulisya.
Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ititigil muna ng Agriculture Department ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy. Umaaray naman ng mga retailer ng bigas ngayong mabenta ang 20 pesos per kilong bigas sa Metro Manila. May report si Bernadette Reyes. March 10 pa sinimulang ipatupad ang maximum suggested retail price o MSRP sa baboy sa Metro Manila. Pero hirap pa rin ng mga retailer na sundin ito pagkalipas ng mahigit 2 buwan. Ang liempo halimbawa, 380 pesos per kilo ang MSRP. Pero ang bentahan nito sa ilang pamilihan, umaabot sa 480 pesos ang kilo. Kailan taas na, hindi po kaya talaga. Kasi po, mataas na naman. Dahil dyan, pansamantalang ihihinto ang pagpapatupad ng MSRP sa baboy habang pinag-aaralan kung paano ito mas epektibong maipatutupad. Dahil nga sa pagkawala ng baboy dahil sa ASF, and there is so much demand because of the present election, hirap na ma-implement yun. So we're going to study it again. Sabi ng Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng baboy. Manipis ang supply ng local pork pero marami ang imported pork. Dumadaing din ang mga retailer ng bigas. Mas pinapakyaw kasi ng mga mamimili ang 20 pesos per kilong bigas, kaya ang mas mahal nilang bigas natitenga. Pagka laging may stocks, malulugi kami. Pero para sa mga mamimili, malaking bagay ang bagsak presyong bigas. Kaya kahit nasa kalahating oras ang pagpila sa Agora Complex sa Navotas, tiniis yan ng mga mamimili para makabili ng 20 pesos per kilong bigas. Sobrang saya, naiiyak ako. Marami-raming araw na yung kakainin namin. Mahalaga naman po, 1 kilo, 20 lang. O, halimbawa, 100, o 5 kilo na yun. Yung sobra nun, pabili mo na na ulam. Sabi naman ng DA, Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time. Para at least meron naman siyang makita. Ikalawang araw nang may ibinebentang ganito sa Metro Manila ngayong tapos na ang election ban. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibenta nito sa ilang Kadiwa Center tulad sa DA Central Office sa Quezon City, sa Barangay San Antonio, Parañaque, AMVA Cooperative sa Valenzuela, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Kadiwa Center sa Malabon, PNP-SPD sa Taguig, Kalentong Market sa Mandaluyong at sa Public Market sa Pasay. Nauna nang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Bukas, mabibili na rin ang mas murang bigas sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 botante ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas at Cavite sa gitna ng botohan nitong Lunes. Yan na. Katatapos lang bumoto ng lalaking yan sa Bacoor, Cavite nang lapitan ng mga pulis. Nagtangkapang tumakas ang lalaking may arrest warrant dahil sa carnapping. Sa Bacoor pa rin, isa namang may kaso sa droga na boboto pa lang ang inaresto ng mga pulis. Sa Tanawan, Batangas, isang wanted kaugnay sa vowsy case ang hinuli matapos bumoto. Sinisika pa namin makuha ang panig ng 3 inaresto na nakakulong sa Camp Vicente Lin. Sa gitna ng mainit na panahon, ilang lugar sa bansa ang nakararanas ng pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Malakas na ulan ang sumalubong sa mga motorista sa Caloocan at Quezon City ngayong hapon. Inabot ng hanggang gutter ang baha sa Muñoz. Sa Gamu, Isabela, binaha na rin ang ilang kalsada dahil sa lakas ng ulan na may kasama pang kidlat. Paliwanag ng Pag-asa, thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan. Nilinaw din nila na hindi pa rainy season. Samantala, 3 weather system ang makakaapekto sa bansa. Frontal system ang magpapaulan sa Northern Luzon, ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at Southern Leyte, habang easterlies ang magdadala ng maulap na panahon sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may tsansa na ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. May malawakan at halos buong bansa na ang posibleng makaranas ng pag-ulan sa hapon. Sa Metro Manila, kahit aabot ang alinsangan sa 41 degrees Celsius,
pwedeng magka-thunderstorm bukas. Touchdown South Korea sina Barbie Forteza at Kailin Alcantara para sa shoot ng upcoming series na Beauty Empire. Pero bago yan, nag-food trip muna sila starting off with the legit samgyupsal, tanghulu at tteokbokki. Hindi naman mawawala ang coffee time ni Barbie. Speechless and emotional ang Sparkle star na si Josh Ford nang sorpresahin siya ng kanyang Sparkle family matapos lumabas sa bahay ni Kuya. Sinalubong siya ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at ilan pang kapwa Sparkle artists. Yung welcome back sa akin, sobrang soft, you know. Ang dami po nagmamahal sa akin. So, I'm over the moon actually, and I'm so thankful and grateful. Speaking of surprise, Jenelyn Mercado ginulat ang mister na si Dennis Trillo sa kanyang 44th birthday nitong Lunes. Medyo nagulat kasi akala ko hanggang kahapon lang lahat ng mga surprise para sa akin. Bukas, si Jen naman ang magbe-birthday. Wish ko para sa kanya, sana dahil napakaganda nung pasok nitong taon na to, sana magtuloy-tuloy pa yung blessings para sa iyo at para sa pamilya natin. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Habang abala sa pagse-cellphone ng lalaking iyan sa China, di niya namalayan na nagsitakbuhan na pala ang ibang tao sa paligid niya. Napatingin na lang siya ng may mahulog na kable na sinundan ng pagbagsak ng crane. Mabuti na lang bumagsak ang crane sa concrete bricks at dumapa ang lalaki kaya nakaligtas siya. Ligtas din ang crane operator. Iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng crane. Kung ang mensaheng may bago ng Santo Papa na ihatid sa pamamagitan ng puting usok mula sa Sistine Chapel, ang mga mensahe ni Pope Leo XIV ihahatid sa makabagong paraan. Inanunsyo ng Vatican Press Office ang activation ng social media accounts ng Santo Papa. Nananatiling Pontifex ang kanyang username sa social media platform na X o dating Twitter. Ito rin ang account na dating ginamit ni na Pope Francis at Benedict XVI. May IG account na rin si Pope Leo XIV at meron ng 8.4 million followers. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.